PMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras po natin 3:30. Let's verify the facts. Maliwanag po sa impormasyon na nakarating mula po sa immigration at police authorities natin na nagkaroon po ng tiyempo na si former Congressman Saldico ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Czech authorities. Kung ito ay papayag sa mga pagkakataon na binibigay at sa panuntunan ng kanilang yung tinatawag nating data privacy nila. Ang pinaka-ultimate objective, di ba? Kailan at paano maiuwi ang akusadong si former Congressman Saldico? Paano natin mapapaliit yung mundo? Again, as I earlier stated, we would pursue the fastest way. Ang ayaw naman po natin ay mangingibang bansa na lang ay hindi na mananagot sa batas sa Pilipinas. There's no such guarantee. We need to respect their laws. So there is a possibility na he may have gone out of Czech Republic already? Possible. Umaga na! Balita na! Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Abril, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito ang may init at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Sa ngalan po ni Mau de la Cruz, ako ang inyong kapuso, Pamela Adriano. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, rollback sa presyo ng kada litro ng diesel asahan na bukas ayon sa isang impormante sa industriya ng langis. Pero presyo ng gasolina nakaambang tumaas ng hanggang 2 piso kada litro. Mahigit 5 bilyong pisong halaga ng ayuda na ipamahagi na ng DSWD sa mahigit 1 milyon driver ng pampasaherong jeep na apektado ng krisis sa langis. House Justice Committee posibleng magpatibay o mapagtibay na sa Miyerkules ang probable cause o batayan ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa ilang kongresista. Asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio nakatakdang magsampa ng reklamong kriminal laban sa ilang opisyal ng gobyerno dahil sa mga paglabag sa bank secrecy at data privacy law. Senate Blue Ribbon Committee maglalabas na lang ng Chairman's Progress Report sa halip na partial committee report para may pagpatuloy na ang kanilang investigasyon sa flood control scandal. Dating House Speaker Martin Romualdez muling iimbitahan ng komite. Nalalaman ng high-level coordinating team ng Pilipinas hinggil sa kalagayan ni dating Congressman Saldico sa Czech Republic na nanatiling limitado dahil sa data privacy laws ng naturang bansa, ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida. Ilang bahagi ng bansa patuloy na nakararanas ng tagtuyot at matinding init ng panahon ayon sa Pag-asa. Gobyerno hinikayat ng isang environmental group na magdeklara ng National Climate Emergency. Umaga na! Balita na! At sa detalye po ng mga balita. Asahan na ang bawas presyo sa diesel bukas. Sa pagtaya ng isang impormante sa industriya ng langis, posibleng bumaba ng hanggang 11 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Maari naman na walang maging paggalaw o kaya ay tumaas ng mula 95 centavos hanggang 2 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Umaga na! Balita na! Mahigit 1 milyon tsoper na mga pampasaherong jeep sa buong bansa ang nabigyan ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 5,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DSWD, katumbas ito ng pondong aabot sa mahigit 5 bilyong piso sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Dahil dito, tiniyak ng kagawaran na magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang benepisyaryo sa sektor ng transportasyon. Layo nitong maibsan ang gastusin ng mga driver at masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ngayong kapos ang kanilang kinikita sa gitna ng krisis sa gitnang silangan.
Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Kumikita na muli kahit paano ang mga tsuper na mga pampasaherong jeep kasunod ng mga rollbacks sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Melancio Vargas, Pangulo ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, bukod sa rollback, malaking tulong din ang 10 pisong diskwento sa ilang piling gasolinahan at service contracting program ng pamahalaan. Imagine, bumaba na po ang diesel ng kagaya po nung nakaraan, tapos bababa na naman. Tapos may 10 piso pa kayong kakargahan na makaka-discount kayo. Di, siyempre po, parang yung nawala sa amin ay kung hindi naman po nasapatan yung nawala, ano po yun, parang sapat-sapat lang po yun, no? At may konti pong may kita na po ang mga driver doon, tapos mayroon pa tayong service contracting. Malaking bagay po yun, Sir Og. Samantala, nais umano ng mga korporasyon at kooperatiba ng miyembro ng ALTODAP na mag-avail ng e-transport loan ng Small Business Corporation o SB Corp ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa ilalim nito, pwedeng humiram ang eligible operators and drivers o mga driver ng 1.5 million pesos kada e-vehicle o hanggang 3 million pesos naman kada borrower. Pero siyempre po may prosesong dadaanan, kaya po mangyayari po dyan, hahanap po ng rota. Meron po kaming tinatarget na rota, Sir Orly, yung pong SM Fairview to MOA, mahabang rota para po talaga makabayad yung dito po sa pagsumali ka rito. Pinoproseso na po namin yan, Sir Orly, at marami na pong, lalo po yung mga busina, yung mga ibang kooperatiba, mga korporasyon, yung po, inaano na po namin, pinagsasama-sama po namin. Yan po ang tinig ni Melancio Boy Vargas, Pangulo ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Posible naman umanong mapagtibay na sa Miyerkules ang probable cause o batayan ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, bunsod na rin ito ng mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council sa nakalipas na pagdinig ng komite. To us, it is an impeachable offense because number one, that is a violation of his over mandate as Vice President. No, yung duty niya as Vice President is not to threaten the President, whoever it might be. Opo. So to us, parang probable cause na yan. Sinabi rin ng kongresista na ang pagdinig sa Miyerkules ay sesentro sa banta laban sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan may tuturing ito na impeachable offense sa ilalim ng high crimes. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na may sinusundan na silang lead hinggil sa naturang banta ni VP Duterte. Dahil dito, sinabi ni Abante na maaari nilang imbitahan si NBI Director Melvin Matibag sa pagdinig sa Miyerkules upang bigyang linaw ang nasabing impormasyon. Palagay ko, may imbitahan ng NBI Director to shed light on what they actually said. Sa amin naman, it is not actually a trial. It is not even to pronounce guilt to the Vice President. We just would like to hear ang kanyang sagot sa mga alegasyon ganyan, no? Yan po ang tinig ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Umaga na, Balita na! Iginit naman ni Attorney Jose Roy III, dating law dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, na may pagkakataon na mailabas ang income tax returns o ITR sa impeachment proceedings. Kaugnay ito ng ITR at financial documents ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na nasa pag-iingat ngayon ng House Justice Committee pero hindi pa mabuksan dahil sa issue ng confidentiality. Paliwanag ni Attorney Roy, nag-iingat lang ang mga kongresista dahil baka maireklamo ang mga tauhan ng BIR na nagbigay ng ITR. Kasi sa akusado yan Actually, yung ITR, pwede mo rin gamitin bilang katibayan ng iyong matapat na pag-report ng iyong kayamanan. Tama. Pag nando sa nakasaad sa ITR, lahat ng mga kinita mo, naka-reflect doon, etc., lumalabas doon,
o di iyan ang magiging salbasyon mo. Ngayon, hindi ko lang alam kung ano yung nakagawian ng mga opisyalis natin, kung matapat silang nagre-report ng mga kinikita sa pagbayad ng buwis o inilulusot yung pwedeng ilusot. Naniniwala rin si Roy na mailalabas ito pagdating sa Senate Impeachment Court. For the moment, nagkaroon lang ng problema kung paano Kasi sabi nyo nga, ilalabas. Pero there must be some way na maipasok yan. At siguradong mailalabas yan. For sure, pagdating sa impeachment court yan, pwedeng ipasapina yan. Diba? Pag relevant yan, pwede. Bakit naman hindi? Yan ang problema, Orly, pag ayaw humarap nung respondent. Opsyon naman umano ng Vice-Presidente na umiwas at hindi humarap sa mga pagdinig pero nagbibigay umano ito ng pagkakataon para lalong usisain ang mga akusasyon. Daming mga nakikiramay at nagpa-file ng kung ano-anong technical issues, di ba? Well, fine. Bahala ka. If you think na maipipigil itong proseso na to, di okay. Pero ang pitfall nun, pag hindi ka humarap dyan, talagang matatapos yan at mabubuo yan. Hindi, wala kang kinontra eh. Di lahat tatanggapin nila lahat ng ebidensya nun as useful. Ang tinig ni Attorney Jose Roy III, dating law dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Nakatakda magsampa ng kasong kriminal ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio laban sa ilang opisyal ng gobyerno sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa mga paglabag sa bank secrecy at data privacy law. Kabilang sa mga nakatakdang sampahan ng reklamo ay sina BSP Governor Eli Remolona Jr., Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura, House Committee on Justice Chairperson Jerve Luistro at ilang kongresista. Mag-aay ng reklamo ang asawa ng Vice-Presidente bunsod ng pagsasapubliko ng kanilang mga confidential banking records at pagsisiwalat ng mga pribadong record ng transaksyon sa bangko gaya ng mga insurance payments, time deposits, investments at utility bill payments. Sinabi ng kampo ni Carpio na napilitan silang humingi ng legal na aksyon upang ipagtanggol ang pamilya Duterte, maging ang banking at financial community ng bansa at naniniwala silang ginagamit ang AMLAC para umano sa black propaganda sa 2028 national election. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Pumalag naman ang ilang kongresista na miyembro ng House Justice Committee hinggil sa nakatakdang paghahain ng reklamong kriminal ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio laban sa ilang opisyal ng gobyerno dahil sa mga paglabag sa bank secrecy at data privacy law. Nabatid na kabilang sa mga irereklamo ng asawa ng pangalawang Pangulo ay sina House Justice Committee on Chairperson Jerve Luistro, Akbayan Party List Representatives Percy Sendanya at Shel Jokno at Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Iginiit ni De Lima sa isang pahayag na wala silang nilalabag na batas dahil hindi naman saklaw ng mga pagbabawal ang mga proseso ng impeachment at tanging mga empleyado at opisyal lamang ng mga bangko ang sakop nito. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na sa halip na magsayang ng oras sa pagsasampa ng reklamo ay makabubuting humarap na lang si Duterte sa pagdinig sa April 29 para doon magpaliwanag. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng iba pang personalidad na irereklamo ni Carpio. Umaga Na, Balita Na! Posibleng maglabas na lang ang Senate Blue Ribbon Committee ng Chairman's Progress Report sa halip na partial committee report hinggil sa resulta ng investigasyon ng komite sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng komite, dahil ito sa kakulangan sa bilang ng mga pirmang kailangan sa partial committee report. Una nang sinabi ni Lacson na kanyang sinuspinde ang pagdinig ng komite hinggil sa anomalya dahil hindi pa sapat ang pirma para sa partial committee report kung saan hindi niya inaasahan na pipirma mga miyembro ng minority bloc. Yes, that is one consideration na iniisip namin. Kasi kung mai-render ko yung chairman's report, that is also as good
sponsoring the partial committee report. So pwede nang i-resume yung hearing kasi at least nailabas namin as a matter of public record yung nilalaman ng partial committee report. Yan po ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Plano namang imbitahan muli ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez sa kanilang susunod na pagdinig bagaman hindi pa malinaw ang petsa nito sa ngayon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng komite, 2 beses na nilang inimbitahan si Romualdez pero hindi ito sumipot. Gayunman, dahil sa mga bago niyang pahayag kaugnay sa flood control scandal at budget insertions, sinabi ni Lacson na mas mainam kung ilahad ni Romualdez ang detalye nito sa pagdinig ng komite. Well, apparently meron siyang mensahe, no? Na kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. Doon nagiging interesado yung ating mga kababayan. At ganoon din, sa lahat ng mga nag-iimbestiga, gusto rin naming malaman ano yung kanyang tinutukoy. Yan po ang tinig ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Oras po natin 3:46. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga Na, Balita Na! DZBB, Balitang Totoo! Tanggap po muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Lalaki patay sa pananambang sa Rodriguez, Rizal. Balita mula kay Olan Bola. Olan. Patay ang isang lalaki matapos ang pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang biktima na kinilala sa alias na Jerome, 38 anyos, dahil sa tinamo itong mga tama ng bala sa kanyang katawan. Dapat din nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril ang mga residente ng Block 6, Phase 1, suburban at ng kanilang usisain na nakita ang katawan ng biktima na nakahandusay at duguan sa kalsada. Ayon sa kuya ng biktima, nakakulong na dati ang kanyang kapatid dahil sa illegal na droga, ngunit hindi umano ito huminto sa paggamit ng bawal na gamot. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Ako si Olan Bola ng GMA, Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Sa iba pang mga balita, nananatiling limitado ang nalalaman ng High-Level Coordinating Team ng bansa
hinggil sa kinalalagyan ni dating Congressman Zaldico sa Czech Republic dahil sa kanilang data privacy laws. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, dahil dito ay handa na siya sa posibilidad na babalik siya sa Pilipinas na hindi kasama ang dating kongresista. Kung hindi po mangyari yun, what will be your fallback? We follow the process. Again, we respect kasi yung process, no? Yung legal processes. This is really in recognition of them having their own system. Whichever is legally feasible and fastest for us. Sa kabila nito, sinabi ni Vida na pinaghahandaan pa rin nila ang kanilang mga ilalatag sa pulong kasama ang mga counterpart mula sa Czech Republic. Pumirma tayo pareho dun sa UNCAC, di ba? United Nations Convention Against Corruption. Ibig sabihin nito, it's a universal truth, di ba? Na pareho tayo, galit tayo sa corruption. Samantala, inaasahan naman ng Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime na makipagpulong sa Czech Interpol hinggil sa pag-a-apply ng Red Notice para kay Ko sakaling mag-apply ito para sa political asylum o kung nasa ibang lugar na siya sa Europe. Umaga na, balita na! Patuloy na nakakaranas ng tagtuyot at matinding init ng panahon ng ilang bahagi ng bansa kung saan unti-unti nang natutuyo ang mga pinagkukunan ng tubig, ilog at sakahan. Ayon sa Pag-asa, bagamat nasa ENSO-neutral condition pa ang bansa, patuloy na umiiral ang hot at dry season dahil sa ridge of high pressure area na nagdudulot ng mahina hanggang halos walang pag-ulan sa maraming lugar lalo na sa Hilaga at gitnang Luzon. Dahil dito, inaasahang mananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan sa mga susunod na linggo at posibleng manatiling below normal ang rainfall sa buwan ng Mayo. Nilinaw rin ng Pag-asa na hindi pa direktang epekto ng El Nino ang nararanasang init. Ngunit may posibilidad na mabuo ito sa mga susunod na buwan na posibleng magpalala ng tagtuyot sa bansa. Sa dry season pa po tayo. Mababa po talaga yung possibility ng mga pag-ulan or wala pong pag-ulan at all. Meron na tayong 79% chance na magkaroon or mapunta po tayo sa El Nino sa mga susunod po na buwan. Most likely by June, July at August. Ang kontinig ni Grace Castañeda, weather specialist ng Pag-asa. Umaga na, balita na! Nanawagan ng Philippine Movement for Climate Justice o PMCJ sa pamahalaan na ideklara ang National Climate Emergency kasabay ng lumalalang epekto ng tagtuyot sa bansa. Batay sa ulat ng Pag-asa, aabot na sa 15 probinsya sa Luzon ang nakakaranas ng tagtuyot kung saan isinailalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Isabela at Cagayan. Ayon kay Laika Rayel, Senior Campaign Officer ng PMCJ, matindi na ang epekto nito sa agrikultura. Kumakaunti na umano kasi ang ani ng mga magsasaka at nahihirapan na sila dahil sa kakulangan ng tubig at mataas na gastos sa produksyon. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Agarang pinahihinto ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang operasyon ng mga open at controlled dump site ng mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Bahagi ito ng patuloy na pagbabantay at hakbang ng kagawaran upang masigurong nakasusunod sa environmental compliance sa mga sanitary landfill at maiwasan ang mga insidente ng sunog sa gitna ng nararanasang mainit na panahon. Batay sa inilabas na memorandum ng kagawaran, inaatasan ng lahat ng mga Regional Director ng Environmental Management Bureau o EMB na beripikahin ang kalagayan ng mga isinarang pasilidad at magbigay ng kinakailangan teknikal na tulong sa mga lokal na pamahalaan. Inaatasan din ang mga tanggapan ng EMB sa mga rehiyon na obligahin ang mga namamahala ng mga sanitary landfill na magsumite ng contingency plan sa loob ng 15 araw na saklaw ang mga hakbang sa pag-iwas at pagtugon sa sunog at iba pang emergency. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Marami na ulit ang bumibiyaheng truck na may kargang produktong pang-agrikultura kasunod ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo at libreng toll. Ayon kay Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, ang problema ngayon sabay-sabay ang anihan kaya mababa ang presyo sa wholesale.
Itong linggo na to, maganda na. Marami nang bumibiyahe. Kasi nung mga nakakaraang 2-3 linggo, halos kalahati lang yung gustong bumiyahe sa taas ng ano. Nung bumaba Puno sa ng diesel, 94 na lang yata ang diesel ngayon, marami nang bumibiyahe. Puno na naman ang kalsada. Nagbigay pa ng tulong doon sa expressway. Libre na sila. So marami nang bumibiyahe. Ang problema, sabay-sabay pa rin ng ani. Kaya ang presyo, medyo mababa ang mga gulay natin. Mababa ang presyo sa wholesale. Sa gitna ng naiipon ngayong mga ani, iginiit ni Fausto ang pangangailangang apurahin ang pagkakaroon ng post-harvest facilities o mga cold storage. Tatayo na ang DA pero alam mo na kasi may procurement process yan may proseso ng bureaucracy. So nag-aapura sila but kailangan natin ng maraming post-harvest facilities, ang mga warehouses at saka cold storage para maimbak natin yung ating mga surplus harvest, mapanatili natin at mapatagal natin, may stabilize natin ang presyo. Ang isa pa, kung makaroon tayo ng greenhouses or rain shelters para kahit natag-ulan, malakas ang ulan, nakapagtatanim tayo ng gulay. Yan po ang tinig ni Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon ang Commission on Human Rights o CHR hinggil sa nangyaring engkwentro sa Toboso, Negros Occidental na ikinamatay ng 19 na individual. Ayon sa CHR, kabilang sa kanilang mga sisilipin ay ang pagkakaiba umano sa pagkakakilanlan ng mga nasawi. Nauna nang nanindigan ang AFP ng mga miyembro ng armadong grupo ang mga nasawi pero iginigiit ng ilang organisasyon na sibilyan ang ilan sa mga namatay na nagsasagawa lamang ng community work sa Toboso. Sinabi ng CHR na sa ilalim ng international humanitarian law ay mahigpit na ipinagbabawal ang walang habas na pag-atake at dapat protektahan ang mga sibilyan sa anumang engkwentro, maliban na lang kung sila ay direktang sangkot sa labanan. Binigyan diin ng komisyon na kinakailangan ng agaran, epektibo, patas at walang kinikilingang investigasyon hinggil dito. Nanawagan naman ang CHR sa lahat ng partido na makipagtulungan sa kanilang investigasyon sa pamamagitan ng pagreserba sa mga ebidensya at pagkalap ng mga kinakailangang impormasyon. Umaga na, balita na! Dumating na sa bansa ang nasa 112 overseas Filipino workers mula Dubai, United Arab Emirates, kasama ang kanilang dependents. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga OFW at sinalubong sila ng mga opisyal ng OWA at Department of Migrant Workers o DMW. Kasabay nito ay binigyan sila ng pamahalaan ng angkop na tulong bago inihatid sa kanilang temporary accommodation habang inaayos ang pagpapauwi sa kanila sa kani-kanilang lalawigan. Batay naman sa datos ng DMW, mula March 5 hanggang April 25 ay umabot na sa mahigit 7,000 OFWs at kanilang dependents ang ligtas na nakabalik sa bansa mula sa gitnang silangan. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Inyo pong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na, balita na. Sa ngalan po ni Mau de la Cruz, ako ang inyong kapuso, Pamela Adriano. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Tandaan mga kapuso, dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Umaga na, balita!